So, next po is yung stages of the exercise of taxation power. So, stages po, meron siyang dalawang stages. Una yung sa levy or imposition, and pangalawa yung assessment and collection. So, meron ako dito separate na note. Legislative Act, ito po yung way or ito yung step na kung saan nag-enact pa lang po ng batas na tinitignan pa lang kung ano yung subject matter na itatax, kung ano yung object ng taxation. Ito po yung tinatawag natin na impact of taxation kasi yung impact, kumbaga parang impact, kung ito pa lang yung part or yung stage na kung saan magkakaroon pa lang tayo ng deliberation kung magkakaroon ng tax bill. Samantalang yung Administrative Act, ito na po yung more of implementation kasi kung yung levy po is mandate, ito pong Administrative Act, ito po yung compliance na kasi yung mandate po is nag-i-impose ka pa lang, titingnan mo pa lang kung ano yung dapat impose ng tax. Yung Administrative Act na po is compliance na. Kumbaga, meron ng naging impact, so yung incidents na agad, meron na agad tayong ang gagawin na po natin dito is yung assessment and collection na. So, yung compliance na po dito. Ito po yung dalawang aspects of taxation. So, ganito po yung process niya. So, sa pagtingin po ng process, ito po yung ano niya, dito siya. Saka, ito, baka naguguluhan kasi kayo eh. Ganyan siya. Ganyan yan. Sorry. Ganyan. So, yan. Ganyan siya. So, ganito muna yung process. So, yung una natin is yung legislative. Sa legislative po, nandyan po yung dalawa na member ng Congress natin, si Senate, saka po si House of Representative. Si House of Representative, nakalagay nga dyan, representative of people. Kasi siya yung mas malapit sa tao. And, pag sinabi natin House of Representative, sila po yung miyembro ng Kongreso. Okay po. So, una muna dyan, magmumula po yung tax bill. Magsisimula po yung tax bill na yan kay House of Representative. After po kay House of Representative, pupunta naman po yan kay Senate. Tapos ito pong si Senate, syempre, titingnan niya yung idinrap ni House of Representative. Ganito kasi yun eh. Yung kagustuhan nila na hinanaing, na gusto nila na gawin, magagaling po yan sa people muna. Tapos yung si people na yan, pupunta po yan kay House of Representative. Tapos si House of Representative, nandiyan po sa kanya proposal, yung proposal na sinabi po sa kanya ng people, and yung intent na magkaroon nga. Kasi nga sabi natin, kailangan mag-originate siya sa may House of Representative. Tapos after nun, mapupunta ka na kay Senate. So, ganyan siya ha. So, ganyan siya. So, break tayo doon. So, ayan yung legislative natin. Andyan na din yung Senate natin. So, after ng Senate, yung Senate po natin, ang pwede po niya kasing gawin is i-accept niya ba yan or kung anong gagawin niya dyan. So, pag binigyan po siya ng tax bill, kasi yung tax bill, pwede pong yung portion po ay babaguhin niya, sabihin i-edit niya, or yung entire po nun. So, pwedeng po yung kumbaga, yung proposal and yung intent magagaling kay House of Representative. Pero, pwede po na itong si Senate, ipaguhin po or i-revise po ng po yung nanggaling kay House of Representative. Okay? Kaya nga po makita nyo dyan, galing lang po kasi ito sa notes ng iba. So, ayan, may mali pong spell dyan eh. Ayan, alisin nyo yan. Mali yung spell niya. So, ayan nakalagay, can amend entirely basta House of Representative ang nagbigay ng intensyon. Okay? So, from Senate, mapupunta naman tayo kay President na. So, yung i-revise po ni Senate, yung ni-revise ni Senate, mapupunta na po kay President. Ito na yung executive kasi dito, legislative lang tayo. So, itong si President, pag natanggap niya yung tax bill proposal, yung tax bill proposal na yan, nakadepende kung ano yung gusto niyang mangyari. So, pwede niyang gawin dyan is, i-approve niya. Pag po in-approve ni President yan, magiging ano po yan, batas mula po tax bill, magiging batas na yan. Or pwedeng i-veto niya or veto kung ano po yung gusto nyong basa. Yan. Pag po nagkaroon ng cancellation, syempre ika-cancel either yung buo or yung portion. Tulad lang din ng na Senate na pwedeng buo or portion lang. Pero kaibahan po kasi yung Senate kapag po meron siyang hindi gusto sa dinrap po ng House of Representative, i-edit niya po yun. Tapos syempre i-adjust niya accordingly, saka niya pala isasabit kay President. Kasi President po kasi kapag meron po siyang hindi gusto, hindi po niya pwedeng baguhin or pakailaman po kung ano man po yung nakadrap ay nakalagay naman po okay, not alter. Bakit po? Kasi po, ang meron lang po na power na mag-impose or mag-levy ng tax is yung Congress lang. So, yung President, kapag may gusto siya na i-adjust, hindi po yun pwede niyang baguhin. So, kung halimbawa may portion siyang in-approve, di yun lang din yung portion na magiging tax law. Yung di niya in-approve, hindi po magiging tax law. Pero ano po yung instances na ito pong si tax law ay pwede pong masubmit kahit na dinis-allow or na-reject na ni President. So, ganito kasi yun. So, halimbawa si President, ayan, so pwede niyang i-approve, magiging tax law. Pag naman i-vinito niya,
pwedeng syempre kakansilan or tandaan niyo po yung o yung buong Congress pwede niyang i-overpower yung president pero kailangan ng 2/3 votes na votes. So yung 2/3 votes po na yan ay parang requirements para maging tax law po yung ibinito ni president. Okay po. So yun po yung possible natin na gawin. So sa dito lang po note lang po natin yung approval dito. Yung sa yung pag-approve po ay pwede pong isa-sign talaga. Ibig sabihin, expressly po na isinign po talaga ni President na okay, gusto ko yan, sige, go, go, go. So, pwede naman din po na implicit lang. Ano po yung implicit lang? Kapag po merong tacit approval, pag sinabi po nating tacit approval, merong 45 days tapos walang ginawa si President. Ibig sabihin, binigay sa kanya yung tax bill pero wala siyang ginawang aksyon. Kung wala po siyang ginawang aksyon, yung po yung tinatawag natin na legislative by prescription. Okay? Po yung legislative by prescription. Ibig sabihin, nagiging batas po yung isang tax bill kasi hindi niya ginalaw. Ang the mere fact na hindi niya po ginalaw para po nagsasabi na okay, hindi mo yan ginalaw, ito ibig sabihin, ano yan, ibig sabihin, agree ka dyan, ganun. Okay po, so, ganun lang naman siya. So, tapos dito, inote lang din po natin, wala po ito sa may libro nyo, tandaan po natin, yung ND, yan po yung non-delegated, okay? So, inote po natin na yung levy or imposition, kapag po national, hindi po siya pwedeng i-delegate. Kahit po sa LGU, bawal po siyang i-delegate. So, ang nangyari po kasi, di ba, pag ang pwede lang po mag-levy is yung Congress, meron lang po tayong exception na kapag si President, kailangan na talaga, or sabi sa Konstitusyon, ganun. So, ayun, niliskas naman na natin yung kanina. So, ang general rule, Congress lang. So, hindi rin siya pwede i-delegate sa kung kanino. Meron lang tayong mga exception na need din talaga na magkaroon ng exception para mapabilis and maibigay kaagad yung kailangan. So, sa LGU naman, ang nag-i-impose or nagle-levy na sa atin ay yung sanggunian or sanggunian. So, sila po yung gumagawa ng mga ordinansa sa may LGU. Tapos, in terms of assessment and collection, yun dito na tayo para lang sa assessment and collection. Pag sinabi po natin assessment and collection, ito po yung nagsisik na tayo ng implementation sa in-impose na tax. Nag-assess na tayo ng tax. Okay, parang may mandate na, so i-implement mo na siya. Nagsisika na ng compliance. So, yung compliance po dito, na sinasabi is, nade-delegate daw siya. So, ito lang po ang nade-delegate. Bakit po siya nade-delegate? Kasi sa assessment and collection, diba, yung kanina yung nandun sa may territoriality, sinasabi ko na meron tayong self-assessment method na kung saan si mismo taxpayer na yung si taxpayer na mismo ang nagpa-file, yun yung obligation niya, siya yung nagpa-file and pay. So, in terms ng assessment and collection, ina-assess niya yung sarili niya kung magkano ba yung dapat kong bayaran and magkano ba dapat yung i-remit ko. Tapos sa withholding naman, ayan, after naman sa may withholding naman po, ito yung sinasabi ko na merong 2307 na kung saan yung ibabayad mo ay yung remaining lang nung galing sa 2307, yung kanina example ko, halimbawa, 100 siya. So, yung 100 na yan, yung 99, syempre, babayaran mo ng cash, yung 1 peso, ibibigay mo lang siya ng 2307. Tapos, yung 2307 na yan, ikaw na ang bahala na mag-remit sa EWT or yung expanded withholding taxes natin. Okay po. So, ayun. Diniscuss ko naman yan kanina. So, sa LGU naman, yung assessment and collection, bawal na po na ipahiram pa kasi nga, hiniram mo lang din naman yung assessment and collection. Kasi again, national po ang talagang may power to tax din, delegate lang po iyan sa LGU. So, hindi mo na pwedeng ipahiram pa yung pinahiram lang sa iyo. Okay po, yan lang po yung tandaan natin dyan. Kasi wala po yan sa may libro nyo. So, ayan, nakalagay lang naman dyan na yung Congress, kinocompose daw siya ng 2 bodies, andyan yung House of Representatives, saka yung Senate, basta ay nakalagay dyan, basta ito lang ang legislative act, if action nila, basta ginawa po ng House of Representatives, ayan, nakalagay naman, ayan, wala pa nakalagay, basta, yun lang, yung dalawang bodies na yan, yun lang po yung legislative. Kapag po kasi executive and judiciary, yan na po yung administrative na po na sinasabi. Okay, administrative na yun. So buti pala nabasa natin. Ganito po kasi yung process. Si President po, siya po yung executive. So mula po dito kay President, papunta, under niya po si Department of Finance. Si Department of Finance, under po si BOC, saka si BIR. Tapos nag-issue po sila ng mga rulings. And samantalang itong rulings na to, saka yung RR o yung Revenue Regulation, di-discuss natin yan sa chapter 2. So standby lang kayo dyan. So ayun. So, ayun, basahin nyo na lang to, matters of legislative discretion. Ito naman is yung object lang, kung ano yung tax rate, ano yung purpose, kung bakit mo lalagyan ng tax, ano yung kind ng tax, apportion, kung paano hatiin yung national saka yung local collection, tapos yung situs, yung method of collection and everything. Ayan, basta tandaan nyo lang basta ayan, yun lang mga kailangan nyo tandaan nyo lang din dito na kapag levy, yan yung impact, kapag po administrative or assessment, yan yung incidents. Okay, yun lang naman yung mga kailangan nyo tandaan dyan.
So, next naman natin is yung situs of taxation. So, sobrang simple lang na to. Pag sinabi po natin yung situs of taxation, ito po yung lugar or yung place of taxation kung saan po yung lugar na na-earn po yung income. Okay po. So, una natin dyan is yung business tax. Business tax situs. Kapag po mga business tax, nakadepende po yan sa kung saan po kinandak yung business, kung saan nangyari yung business. For example, dito sa Philippines yung business, so sa Philippines din yung income. Okay, ito nandito tayo. Tingnan natin yung example. The taxpayers involved in car dealership abroad and yung restaurant niya dito sa Philippines. So, syempre, yung restaurant, taxable siya dito sa Philippines kasi nga, yung situs nun is kung saan kinantak yung business and dahil nga nandito yung restaurant niya, so nandito yung yung situs niya. Samantalang yung car dealing business is exempt dahil nga nasa abroad. So, ang pag business tax po, ang general rule po natin, yung lahat po ng businesses ay within the Philippines kasi nandito yung physical establishment. Tatandaan nyo, sa business tax po natin, nation po na dito sa Philippines, ang exemption po natin is yung VAT on digital services. Tulad nga nung in-example ko kanina kay Meta, ganun. For example natin, si Netflix, si Facebook, ganyan. Yung mga digital services na kung saan consumption po kasi kapag VAT. So, diniscuss ko na to kanina. Kapag po VAT yung pinag-uusapan natin, consumption po siya. So, kahit po outside po yung business establishment or yung physical establishment, dito pa rin po sa may Philippines yung magiging business tax niya kasi nga nandito po yung consumption. So, ayun. So, number 2, income tax situs on services. So, kapag daw po services, kung saan daw po ni-render. So, sabi dito ay foreign corporation na nagpapaupa sa non-resident Filipino citizen abroad. So, exempt siya kasi po yung pagpaparenta ay exempt ay service po yun. So, dahil nga po yung pinaparentahan niya ay nasa abroad. So, nasa abroad din po yung income nun. Yun lang po yan. Kasi po pag ganun, basta tandaan nyo lang muna, huwag nyo muna ulihin muna pala isip nyo, baka lalo pala kayo magulo po may sinabi ko. So, income tax situs on sale of goods. Kapag goods po ang pinag-uusapan, movable po ito. Tandaan lang po natin place of sale or kung saan nag-agree si buyer and si seller. Kasi po kapag movable, yung kung saan nag-agree, pag immovable, location po, which is number 4. Yan, yung location pag immovable. So, in illustration, habang nasa China daw, yung non-resident OFW citizen, nag-agree daw sa Chinese friend niya na ibebenta yung diamond necklace. O, so, yung diamond necklace po is movable. Tapos, in-stipulate daw nila na iti-deliver yung item and yung payment a week later in the Philippines. The sale was consummated as agreed kasi yung consummated, ibig sabihin, perfected na ganun. So, yung contract of sale is consensual kasi nga po, kumbaga, meeting of the minds lang. So, yung perfection po ay nangyari po sa China kasi habang nasa China siya, nagkaroon po ng agreement sa pagbebenta. So, ang situs po niya is China. So, yung gain on sale of the necklace will be taxable abroad and exempt sa may Philippines. So, ganun lang naman siya. So, yung property tax situs naman, number 4 natin is yung properties are taxable in their location. Kasi nga po, kapag po ganito, immovable, kailangan po yung location. Kasi parang halimbawa, meron kang lupa, kaya mo bang bitbitin yan at dalhin mo kung saan. Diba? So, yung kapag po ganito na property tax, ang situs po niya ay location. So, ang illustration po natin, an overseas Filipino worker has a residential lot in the Philippines. So, babayaran po niya yung real property tax kahit po wala siya sa Pilipinas, kahit na overseas siya. Dahil po yung property ay located po dito sa Philippines. Okay po? So, ayun. So, example daw, resident citizen with properties in Philippines and Hong Kong. So, syempre, dahil nandito sa Philippines, taxable dito. Yung Hong Kong, hindi daw taxable kahit na resident citizen. So, bakit po? Sorry, but siguro malitong nasa illustration kasi po pag resident citizen taxable ka po within and without, pero yung real property kasi, ang tinutukoy kasi dito pala, real property tax. So, pag real property tax, hindi po tayo pwede mag-impose ng real property tax. LGU po ito sa outside ng Philippines. Okay? So, yun. So, personal tax situs, ito naman pong personal tax, ito nga po personal siya. So, ang question po dito ay saan ba siya nakatira? Nasaan yung tao? So, regardless po ng nationality niya, matataksan po siya basta nandito siya nakatira sa Philippines kasi nga personal tax siya. So, ito si Ahmed Lofty is ano ba to? Sudanese? Ano ba? Whatever. Basta siya? Taga-Sudan. Ganun. Sudanese. Pero matamawit ko basa. Basta, siya, alien siya. Nag-aaral daw dito sa Philippines. Tapos, magbabayad siya syempre ng personal tax kasi po kahit po alien siya, pero nandito nga siya nakareside sa Philippines dahil nag-aaral siya ng medicine, taxable po siya. Okay po. So, inote po natin dito na kung sakaling non-resident citizen po yung question, hindi po iyon taxable dahil kahit na citizen siya, hindi naman po siya nakareside or hindi po siya dito nakatira. Okay po, so hindi po siya magiging taxable. So, yung number 6, wala din siya sa libro, inad ko lang yung occupational tax. Kung tawag po kapag yung trabaho ay hindi po kailangan ng PRC, samantalang professional tax pag PRC ID holder. So, yung situs po niya is yung place kung saan po in-exercise yung or saan po nagkakandak ng saan katrabaho or saan kinakandak yung profession. So, for example, ako,
Diba, halimbawa, PRC ID holder po ako. Isa po akong certified public accountant. So, ang tawag po sa tax ko ay professional tax. Ito po yung binabayaran sa munisipyo. Ang maximum po kasi nito is 300. And dito po sa Kabanatuan, 300 po yung kailangan mong bayaran dyan. Next po is yung Marshall Doctrine. So, yung Marshall Doctrine po, parang tungkol po ito sa yung power to tax daw involves the power to destroy. Kasi nga, parang ginagamit, sabi ko nga kanina, diba, vice versa sila, pwede pong gamitin yung police power para makakolect ng tax, and yung pag-collect ng tax, pwedeng gamitin yung police power. Ganun. So, it can be used to discourage or prohibit, blah, 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 blah. So, ano yung example natin dito? Yung sigarilyo. Sabi ko nga, nire-regulate po sa sigarilyo. Kaya po, nilalagyan po ng excise tax. Ginagamit po yung tax para ma-destroy po yung habit na paninigarilyo. Yun po yung magandang example natin. So, ang palatandaan po natin dito, pinapabilis ko na po yung discussion kasi sobrang haba na, I'm so sorry, ay yung martial law. Ayan, pag martial, di ba medyo may destroy. Ganun kasi kung magtanda, so sorry. So, wala naman sana ako ma-offend na na kung wala tayo dito kulay-kulay ha. Nag-aaral lang tayo. So, ayan, power to destroy. Tapos yung number 2 naman natin, ang palatandaan ko ay home. Ito yung Holmes Doctrine kasi sabi daw dito, yung taxation power ay hindi daw siya power to destroy. Ayan, not power to destroy while the court sits. So, pagkabaliktad man sila, pero pareho po silang ginagamit sa Philippines. So, ayan. So, kasi daw po, dito sa Holmes Doctrine naman, parang sinasabi lang na yung taxation, hindi siya to destroy, and um, parang mas more on pa nga siya na sa nagbibuild or nag-encourage pa ng beneficial activities or industries na kung saan nag-grant sila ng incentives. So, ano yung mga example na nag-grant sila ng incentives? So, for example, yung mga BMBE, ayan. Pag po BMBE kasi, exempt po sila sa sa income tax, exempt sila sa may minimum wage earner, ganyan. So, yung mga, yan po. So, kumbaga, sasabihin mo po na itong mga ito, meron silang special na special incentive. So, hindi siya power to destroy. Okay po. Then, yung number 3 naman is prospectivity of tax laws. Yung prospectivity of tax laws, sabi lang dito na lahat daw po na ipapasang batas ay bawal pong bumalik or hindi po dapat related sa past events. Kumbaga, kung ano yung tax, kung ano yung naabutan, doon lang siya mag-a-apply. Kumbaga, present to future lang, hindi pwedeng bumalik. Pag po kasi retrospective, ito po yung bumabalik. Okay po? So, ano po yung example natin dyan? So, for example po, meron po tayong bagong batas. Halimbawa, before, ito na lang, para happy-happy ang buhay natin. So, before, ang tax po natin is 30%, and yan naman ko yung 30%, tulad nga sa may corporate, ngayon daw, 25% na lang. Yung sinasabi lang naman dito, perspective, kung dati, ang batas natin is 30%, tapos meron kang liability na 100k. Yan, 100k. Yan yung payable mo nung pa yan. Yung payable mo nung 30% pa yung tax. So, nagkaroon na daw ng bagong batas na naging 25 na lang. So, ngayon, kung halimbawa na gusto mong bayaran yung 100k mo na yan, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, yung 100 ko nakabase kasi ng 30%. So, kumpitin nyo ako na yung payable ko is magbe-base na lang sa 25. So, hindi po ganun. Kasi po, bawal nga po bumalik or bawal po mag-apply sa past events. Except lang po kung talagang sinabi ng Congress na retrospective siya and justifiable po yung reason kung ba't po nakaka-affect sa past events yung mga laws na gagawin pa lang. Okay? So, in example nga dyan, kung halimbawa may foreign occupation, even after the war daw, pwede daw yung halimbawa, yung makinita nung during war, pwede po yun i-tax kasi yun yung talaga yung purpose niya para ma-tax po yung mga income na na-earned during po ng foreign occupation kahit nasa pas pa siya. Pero generally nga, ulitin ko, kailangan po prospective lang siya. Okay. Good day everyone. So ayan, nagbabalik tayo after nga na mamalat kaninang madaling araw. Ayan, after work, magre-record na ulit tayo para matapos natin yung chapter 1. So yung number 4 natin sa doctrine natin is non-compensation or set-off. Sabi lang ng doctrine natin na to na yung taxes daw po hindi po pwede yung automatic set-off or compensation. Ano po yung compensation saka yung set-off? Pag sinabi po natin set-off, ito po yung halimbawa, may utang po si government sa'yo, ibig sabihin may pending ka na claim or for example, refund, ganyan. Tapos may utang ka rin kay government, bawal daw po na yung taxes natin and yung refund na nire-request mo is pagbabawasin mo na lang, tapos yung difference na lang, yun na lang yung i-claim mo kung sakaling sobra pa rin yung refund mo or kung magkano na lang yung excess nun, kung halimbawa mas malaki yung payable mo, bawal po na yung difference na lang yung babayaran mo. Bakit po? Kasi po sabi natin kapag po taxes, iba po siya sa may ordinary na debt or ordinaryong utang. Kasi po pag ordinaryong utang, ang ordinaryong utang po nag-a-arise po siya based on a contract and ang may demand po dito ay yung private interest lang. Samantalang kapag po tax, ito po yung obligation natin na inimpose by law and ang may demand po dito is yung sovereignty. So, kailangan po nating magbayad
hindi po pwede ang set off or compensation dahil yung taxes po na yun po yung nagsusupport sa government operations. So, ayan, discuss naman natin to kanina na kapag po taxes, hindi po siya pwedeng offset na lang. So, ano po yung instances na pwede pong pag-offsetan na lang, ibig sabihin, pagkaltasin na lang, tapos yung difference na lang yung bayaran. So, andyan, letter A po, sabi dyan, kapag daw po yung claim mo ay due and demandable na. For example, nag-file ka po ng claim for refund, tapos meron na po talagang final decision or meron na talagang tax credit certificate na ibinigay sa'yo or meron ng pwede mo nang ipang tax memo, ipang bawas sa may due mo. So, for example, meron kang payable na na halimbawa 1M, tapos meron kang pang TCC, ito ngayon TCC, yan yun, TCC. Kung sakaling meron ko yun, tapos 800k yun. So, yung 200k yun na lang po yung babayaran mo. So, depende po yun kung due and demandable na yung claim mo kay government. So, again po, bawal po ang automatic set-off or compensation unless po meron po talagang obvious na overpayment of taxes. Ano po yung sinasabi na obvious? Pag sinabi po nating obvious, syempre maliwanag naman na hindi na dapat pang pagtalunan na talagang may excess payment ka naman talagang nangyari kahit yung mismong record ng taxpayer or yung record mismo, yung sariling findings ng BIR, nakikita naman talaga na may overpayment. So, kapag po ganun, hindi naman na po dapat pagtalunan pa, talagang meron kang dapat ipang offset. So, ano pa yung maganda example natin dito? Yung diniscuss ko po nakaraan, yung meron 2307. Pag po kasi may 2307, sabi ko po, pangbawas po yun sa tax due. Kung for example po, ang tax due is 450,000, tapos ang creditable withholding taxes mo na evident by 2307 is 500k, meron ka pong 50k na overpayment. So, clear naman siya na talagang overpayment siya. So, obvious naman. So, pag po ganun, pwede na po yung set-off. So, tas dito sa pangatlo, medyo nakakatawa yung notes ko. Example what? Ito naman kasi, ito naman po ay libro ko nung undergrad ako. So, medyo talaga siya, medyo sabihin na natin na isip bata ang mga notes. So, dito sa non-compensation or set-off, ang ganito po kasi ang general rule po natin, yung non-compensation or set-off is bawal po sa kahit saan. Pero, na ang national government po kasi, yun, sila lang po talaga yung absolute na bawal po talaga yung set-off. Pero sa local taxes po, inaalaw po yung set-off or compensation, depende po yan sa may ordinance or yung batas po, yung provision ng local government code ng isang LGU. So, for example po, magandang example diyan kasi sabi ko nga po nakaraan yung mga business permits, ganyan. Yan po yung binabayaran natin sa sa may munisipyo. So, kung for example, meron kang binayaran na 120,000, tapos later daw nalaman ng city treasurer na ang dapat mo lang palang bayaran is 100k. So, meron kang 20k. Yung 20k po na yun, overpayment, pwede mo po siyang ipang-apply sa other taxes mo or kahit naman din sa other, kung ba, magbabayad ka ulit ng business permit, ganun. So, bakit po ba kasi magbabayad ulit ng business permit? So, lang, parang somehow, summary lang din ng yun, parang pambungad sa tungkol sa may business taxes ng local government, yung mga business permit na yan. Kapag po kasi business permit, due po siya ng annually talaga. Pero, ang taxpayer po, pwede po niyang maging option is maging installment na lang po quarterly. Ano po yung magiging due po nun? 20 days after po ng close ng quarter. So, for example, Q1 or January to March, ang magiging deadline po nun is yung April 20. Kasi nga po, yung end po ng first quarter is March 31. So, plus 20 days yun. Yun po yung magiging deadline. So, kung sakali nga pong ganun na dapat pala 100k lang ibabayaran mo pero naging 120k, yung 20k po na overpayment ay i-apply po yun sa may business tax due mo sa susunod na quarter or pwede naman ipapa-refund mo na lang. So, ganun po yun. Then next naman po, medyo mabilis na kasi ang haba na ng video. Next naman po is yung non-assignment of taxes. Non-assignment of taxes, ganito po kasi yan. Nakaraan, sinabi ko na rin sa inyo na kapag po taxes, hindi po yan pwedeng i-assign. Bakit po hindi pwedeng i-assign? Kasi unlike po ng mga private contracts po natin, ang taxes po, imposed by law, parang katulad din ng number 4. Bakit po imposed by law? Kasi po, kung sakali na meron po kayong private agreement and sinabi nyo po na, halimbawa, nag-agree si A sa si B na si B na lang ang magbabayad ng taxes ni A. So, tama po na valid naman po or binding naman po talaga yung kontrata ni A and B. Kasi yun nga po ang usapan nila. Pero kung sasabihin po ni A kay government is si B na po ang magbabayad, hindi po yun pwede. Kumbaga, sinasabi natin dito na yung mga kontratang in-execute natin ay hindi po natin yun pwede na maging dahilan para i-assign po yung obligation natin na magbayad ng tax. Kasi nga po, ang tax obligation po ay personal. So, hindi mo po siya pwedeng idahilan na, may kontrata na kami ni B na siya yung magbabayad ng taxes ko. So, hindi po yun pwede. Uulitin ko, ang tax po ay nag-arise by operation of law, not by contract. So, halimbawa po, in the future, nagkaroon ng usapan si A sa si B, pero hindi rin naman nasunod. Halimbawa, kumbaga, hindi rin naman binayaran ni B yung taxes. Kung sakali pong ina-assess na po ni BIR itong si A kasi hindi nga binayaran ni B yung tax niya, kahit na may usapan sila, bawal po yun. Nasasabihin niya,
na, bakit mo ko ina-assess? May usapan na nga kami ni B na siya na magbabayad niyan. So, bawal po. Kasi nga po, sa view po ng government, hindi po pwedeng assign ng taxes. Tamang may sarili man po kayong kontrata, may sarili kayong agreement. Pero kapag po government na, hindi nyo po siya pwedeng i-bind dun sa may kontrata nyo. Okay po? So, ganun po yon. So, tandaan lang po natin na kapag po yung contracting parties, nagiging bind po sila sa kontrata. Pero, yung tax law po, hindi po yun magiging kundi hindi po susundin ng tax law yung usapan nyo. Kasi nga po, ang tax law po, kumbaga somehow, hindi mo siya pwedeng baliin na sabihin mo na nagka-assign na. Kasi nga po, ang taxes ay hindi po assignable. So, yun lang naman. Ganun naman siya kasimple. Then, number 6, imprescriptibility in taxation. So, sinasabi lang dito sa may imprescriptibility of taxation is, wait lang, i-define muna natin ano muna yung prescription. Pag sinabi po natin prescription, ito po yung nawawalan na po ng legal na karapatan, yung gusto yung magke-claim kasi po naglapse na po yung period or yung time. Ibig sabihin, meron nang lumipas na na panahon na kung kailan mo lang sila pwedeng habulin, ganon. So, ang general rule po natin, si government po, yung right po niya na mag-collect ng taxes, hindi po nagpe-prescribe. Pero, kung sakali po na nag-provide po yung batas natin na sinabi niya mismo na nagpo-provide po ng period ng prescription, magpe-prescribe po yun. Kasi nga po, tandaan natin na ang taxation po, or ang mga taxes po natin is yung po yung lifeblood ng government. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo na ako makukolektan kasi naglaps na yung period ng ganito, ganyan. So, hindi po yun pwede. Kasi nga po, ulitin ko, ang prescription po, hindi po yan nag-a-apply sa government. Ano po yung exception natin? Yung maganda exception natin dyan is yung nakaraang sinabi din natin na 3 years po para mag-assess and 3 years din po para mag-collect. So, ito yung nakaraan na in-update naman na natin. 3 years na lang din yan. So, ayun po. Pero, tatandaan po natin dito, however, sabi niyo ganyan, kapag daw po yung taxpayer ay hindi po nag-file and nag-file po ng fraudulent returns, hindi daw po yung nagpe-prescribe. Yan po yung sinasabi natin na sinasabi po natin na kapag po no filing, saka po fraudulent or may intent nga talaga na mag-evade ng tax or takbuhan talaga yung tax niya, yung BIR po, pwede pa rin po niyang i-assess yun 10 years from discovery. Yan po yung nakaraan po natin na pinag-uusapan. Okay po? So, ganun lang naman siya kasimple. Basta tandaan nyo lang dyan, hindi po nagpe-prescribe ang right ng government na mag-assess ng tax unless po, kumbaga maghabulin yung taxpayer unless po mag-provide po talaga ng prescription tulad nga po ng mga assessment natin na 3 years lang, ganyan. So, number 7 is doctrine of estoppel. So, pag sinabi po nating estoppel, ito po yung isang tao na kapag nirepresent niya po yung halimbawa, parang pag nirepresent niya, halimbawa, ganito, yung pag-aralan nyo sa obligations nyo, sa oblicon. So, sa partnership. So, pag po yung partners, halimbawa, si A and B, partners talaga sila. Pero, halimbawa, gusto nilang mag-loan, tapos si C, siya yung power pool, ganyan, pero hindi siya partner. So, para po pautangin ng bangko, makapag-loan si A and B, nag-represent halimbawa, na kunwari si C, na partner siya sa partnership. So, ano yung ginawa ng bangko? Syempre, kilala nila si C, na talagang mapera, power pool, kayang magbayad ng utang, so pinautang nila. So, sinasabi natin na yung person na nag-represent ng hindi naman totoo is binded pa rin po sa isang obligasyon. Kasi nga po, nag-rely po sa representation nyo yung ibang tao. So, dapat maging, kumbaga kasama ka na talaga sa obligasyon kasi nga nagpanggap ka, parang ganon. So, kapag po government, yung doctrine of estoppel po, hindi po nag-apply sa government. Bakit po? Kasi po, yung government po, hindi po siya na-estop, pero yung taxpayer na-estop po siya. So, ano po yung sinasabi natin na yun? So, for example, halimbawa, sinabi ni BIR officer na hindi mo na kailangang magbayad ng tax kasi exempt ka naman, ganyan. So, syempre, si taxpayer, sa tuwan-tuwa siya, i-finallow niya yung advice na binigay ni BIR officer. So, sinasabi lang natin dito na kung subsequently, nalaman po or nagkaroon ng assessment at sinasabi ng BIR na mali po yun, kailangan po mag-file ka pa rin ng returns mo, hindi ka exempt, halimbawa, ganyan. So, hindi po pwedeng isagot ni taxpayer na, sabi kasi ng officer mo, exempt ako. So, sabi po natin dito na yung doctrine of estoppel, hindi po siya nag-apply sa government kasi po si government, hindi po siya na-estop dahil sa pagkakamali ng empleyado niya. So, ganun lang naman yun. Kumbaga, pwedeng ma-stop ang taxpayer pero ang gobyerno po hindi. Okay? Yun lang. So, number 8, number 8 naman po natin, yung judicial non-interference. So, paulit-ulit lang naman to. Sinabi natin na generally, bawal po na mag-issue ng injunction po yung mga korte. Ano po injunction? Ito po yung nagsasabi na bawal po magkolekta si BIR habang may pending po na case kay judicial. So, sa mga korte. So, paulit-ulit natin sinabi kanina na hindi po pwedeng makialam si judicial kung gusto mangolekta ni BIR.
Kumbaga, kahit na nag-file na po ng case sa may korte itong si taxpayer, generally, pwede pa rin po mag-collect si BIR. Gets po? Ayun. So, number 9, ito na po yung last number natin sa other doctrines. So, number 9 is strict construction of tax laws. So, ito lang naman, sabi ko sakali daw merong clear na batas, yun daw ang general rule. Unless daw meron ding clear exception. Kung sakali na may exemption, syempre, hindi siya magbabayad ng tax niya. Yun. Tandaan po natin, ito, taxation is the rule, exception is the exception. Tandaan po yun, baka mapagpalit si exemption saka si exception. So, English grammar lang naman siya. So, sinasabi lang na yung taxation, siya yung general rule. Ang exception lang ng power din na i-tax ka is yung exemption. Kung sakaling may clear na exception. Ganun lang naman. So, when the language of the law is clear, categorical, there's no room for interpretation. So, yun, kung sakali lang daw na malinaw naman, yung mandate or yung mandate to tax ng tax laws natin, hindi na po kailangan ng interpretation. Ang kailangan lang talaga is yung room for application kung paano po natin i-apply. So, however, when the taxations laws are vague, the doctrine of strict legal construction is observed. So, kapag daw po malabo yung batas, kailangan po natin sundin yung doctrine of strict legal construction. So, ayan, sinabi ko naman na yung nakaraan, pero ganito siya pasimplehin. So, sabi lang dito, kung sakaling may law, express ba siya, ibig sabihin, malinaw ba siya? So, kung malinaw siya, go, i-apply mo. So, kung sakali naman na malabo siya, tugtingin ka dito sa statutory construction. So, ano po pag statutory construction? Titingnan mo, meron bang pinrovide na interpretation kung paano yung magiging application yan. Kung meron po, i-apply mo. Go, apply. Go. Tapos, kung sakali sasabihin pa rin na malabo pa rin naman. So, kung sakali pong malabo pa rin naman, hindi na po siya batas. Hindi na po siya law. Ano po yung pwede natin kasing law dito? Una, pwede siya maging tax law na kung saan kung malabo ang isang tax law, wala po as if wala talagang tax law. Kasi nga malabo siya. Sabi natin kapag po malabo siya, malabo yung mandate to tax as if walang batas. Kung sakali naman po yung tax exemption law, ibig sabihin yung batas na nagpapawalang obligasyon sa iyo na magbayad ng tax. Kung halimbawa pong malabo yung exemption na yon, assuming po na wala ring exemption law, kailangan mo rin talaga magbayad. Yun lang yun. Ganun lang siya kasimple. Basta tandaan lang po natin yung wordings dito kasi madalas itong lumabas. Kapag po yung tax law ay vague, ibig sabihin malabo po yung batas, yung mandate na mag-tax, ang kailangan magpatunay nun is si government kasi nga siya yung magta-tax. So kung walang legal, clear and unequivocal na tax laws, so kailangan niyang patunayan yan. And kung sakaling din yung patunayan in favor of the taxpayer yan, ibig sabihin as if wala talagang batas. So yung katulad lang kanina. So, ayun. Kailangan kasi clear and express. Yun. Kanina, inanong natin yung due process, yung number 1 na constitutional limitation, di ba? Na kapag po batas, kailangan meron ka sufficient and clear and express in their provision na meron talagang legal basis na pinagbasihan ng mandate sa'yo. So, next naman is kung halimbawa, malabo po yung exemption laws. Pag sinabi po natin exemption laws, ang makikinabang po dito ay si taxpayer. So, kung makikinabang po si taxpayer, siya po ang dapat na magpatunay na talagang meron naman pong exemption. And kung sakali pong hindi mapatunayan, as if kailangan niya pa rin talaga magbayad, wala pong exemption law. And tandaan natin dito, in favor of the government daw po kapag exemption tax laws yung malabo. Kasi syempre, kung malabo yung exemption niya, kailangan niya talaga magbayad ng tax and si government makakolekta ng tax. So, ayun. The claim for exemption is controlled against the taxpayer in accordance with life doctrine. Kasi po, yung taxes po na kukolekta sa isang taxpayer is ginagamit po yun para masuportahan po yung government operation. So, kung sabihin mo na yung basta kahit na malabo na halimbawa, sabihin na malabo yung tax exemption law pero exempt naman yan. So, sige, exempt na yan. Hindi po pwede yun kasi nga yung yung taxes po natin is siya po yung dugo, siya ang lifeblood para mag-function at hindi po maparalyze yung gobyerno. So, ayan, the right of taxation is inherent. Na-discuss na natin yan. It is a prerogative, essential daw siya na kailangan talaga ng gobyerno. So, kung meron daw po na he who claims exemption from the common burden, kung sakaling may nagkiklaim nga ng exemption, so kailangan meron kang may clear grant na talagang may clear grant na talagang exempt ka. So ganun lang naman yun. So, ulit-ulit lang yun, basta kailangan may clear grant. Basahin nyo na lang yan. Kasi ulit-ulit lang, kailangan daw clear, unequivocal, blah blah blah, nakalagay sa clear and plain terms, ganyan na talagang hindi mo mapagkakaila na talagang na talagang may exemption ka or merong whatsoever. Ulit-ulit lang.